Pilipinas humanda na sa pinaka-climax ng ating mundo, ang pagdating ng huling Pangulo. Dahil Amerika ang imahe ng halimaw sa Revelation, nagiging katuparan na ginawa ito sa Venezuela. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Pilipinas humanda na, ang imahe ng halimaw at ang pagbabago ng Amerika. Akala natin ay ang Amerika ang moral leader at tagapagtanggol ng demokrasya sa buong mundo. Pero ang kamakailang pag-atake nito sa Venezuela ay isang reality check na nagpapatunay sa hula ng Biblia. Ang halimaw na may sungay ng kordero ay magsisimulang magsalita na parang dragon, isang tupa, pero isang dragon pala. Ayon kay Laylan de Lima, ang pag-atake sa isang maliit na bansa ay pagpapakita ng might makes right. Therefore, ang Pilipinas ay dapat nang magising dahil ang imahe ng halimaw ay unti-unti nang nabubuo sa ating harapan. Sa pagtatapos nito, malalaman nyo kung bakit ang pag-asa sa armas ng Amerika ay isang mapanganib na bitag. Ang halimaw na lumitaw sa lupa, pahayag 13 verse 11. Binabanggit dito, at nakita ko ang isa pang halimaw na umahon sa lupa at siya'y may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita na gaya ng isang dragon. Ang libro ng pahayag ay punong-puno ng simbolo at ang simbolismo ng dragon at halimaw ay sumisimbolo ng malalim patungkol sa Amerika na siyang may malaking papel sa katapusan ng mundo. Sa hula ng pahayag, ang pangalawang halimaw ay lumitaw mula sa lupa at ito ang Amerika na noong una ay tila maamo gaya ng kordero dahil sa prinsipyo ng kalayaan at paghiwalay ng simbahan at estado. Pero ang hula ay nagsasabing magsasalita ito gaya ng isang dragon. Ang agresyong ipinakita sa Venezuela ay pagtukot sa isang lider at ang pagbabaliwala sa international law ay mga katangian ng isang dragon, mapanupil at diktador. Ang Amerika na dating safe haven ng kalayaan ay nagiging aggressor state na ngayon. Therefore, ang Pilipinas ay hindi na dapat maging kampante sa alyansang ito. Ang kompromiso ng moral ascendancy. Sabi ni De Lima, ang Pilipinas ay nasa precarious situation dahil habang kinokondena natin ang China sa West Philippine Sea, ang ating pangunahing kakampi na US ay ginagawa ang kaparehong pambubuli sa Venezuela. Pero hindi ito aksidente, kundi katuparan ng hula tungkol sa imahe ng halimaw. Kapag ang Amerika ay nagsimulang gumamit ng dahas sa labas ng batas, winawakasan nito ang rules-based order na ating sandigan. Therefore, ang Pilipinas ay nawawalan ng moral na lakas para labanan ang China dahil ang ating protektor ay sanaring mananakop. Ang babala sa Pilipinas, ang selektibong galit ay hindi prinsipyo kundi isang president na gagamitin ng mga bully. Pero sa pananaw ng propesiya, ito ang paghahanda para sa isang nalalapit na National Sunday Law. Binabanggit sa Biblia na ang araw ng ating Panginoon Diyos ay ang araw ng ikapito, ang Sabado, na ito'y mula sa Garden of Eden hanggang sa pagtupad nito ng ating Panginoon Jesus nung siya ay nasa lupa. Ang linggo ay magiging batayan ng pagpilit sa buong mundo na sumamba sa imahe ng halimaw na ito'y sumisimbolo sa Day of the Sun dahil inilipat ng mga Romano ang pagsamba sa ikapito sa unang araw ng sanlinggo, ang araw ng Sunday. Ang paggamit ng Amerika ng military might sa Venezuela ay preview lamang kung paano ito gagamitin ang kapangyarihan upang kontrolin ang ekonomiya at relihiyon sa hinaharap. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Therefore, ang panawagan sa Kongreso na busisiin ang ating defense policy ay dapat maging hudyat sa bawat Kristiyano na ilipat ang tiwala mula sa gobyerno patungo sa ating Panginoon Diyos. Sa ating pag-aaral ng Pahayag 13, makikita natin ang malinaw na koneksyon sa nangyayari sa Venezuela at sa papel ng United States sa huling panahon. Pahayag 13 verse 11. At nakita ko ang isa pang halimaw na umahon sa lupa at siya'y may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita na gaya ng isang dragon. Ang dalawang sungay ng kordero ay kumakatawan sa dalawang dakilang prinsipyo ng Amerika, ang protestantismo
kalayaan sa reliyon, at republikanismo, kalayaan sa politika. Pero ang hula ay nagsasabing magbabago ang tinig nito. Ang pag-atake sa soberanya ng Venezuela ay Dragon Voice, ang paggamit ng dahas para pilitin ang sariling kalooban. Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang Amerika ang gagawa ng imahe ng alimaw. Ang agresyon na nakikita natin ngayon ay paghahanda lamang. Kapag ang Amerika ay tuluyan ng tinalikuran ang rules-based order at naging diktador sa ibang bansa, madali na rin itong ipatupad ang pagbabawal sa kalayaan ng budhi sa loob mismo ng kanyang bansa at sa kanyang mga aliado gaya ng Pilipinas. Ang ating sandata ay hindi armas kundi batas ng ating Panginoong Diyos, ang 10 utos ng ating Panginoon at ang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ngunit ito ang dakilang pangako. Darating na ang katapusan, ang pagdating ng ating Panginoon Hesus. Unang Thessalonica 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mundo ay regressing o bumabalik sa barbarismo, gaya ng sabi ni Dilima, pero ang ating Panginoon Diyos ay may kontrol pa rin. Ang lahat ng krisis na nararanasan natin sa Venezuela, sa Ilocos, sa Davao o sa Amerika ay paraan ng ating Panginoon Diyos upang sabihin, huwag kayong kumapit sa mundong ito dahil malapit na itong palitan. Ang pag-atake sa Venezuela ay patunay na walang bansang makapagbigay ng permanenteng kapayapaan. Tanging ang ating Panginoon Hesus lamang. Ang ating focus dapat ay lumipat mula sa balita ng dyaryo patungo sa balita ng ating Panginoong Diyos, ang Biblia. Ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon Hesus ay hindi lamang isang doktrina, ito ay isang kagyat na katotohanan. Siya ay darating hindi bilang isang sanggol, kundi bilang isang mananakop na hari, ang huling pangulo na magwawakas sa lahat ng korupsyon, pambubuli at kawalang katarungan. Ang tanong, handa ka na bang makita ang kanyang mukha? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, maraming salamat po dahil ikaw ang may hawak ng aming bukas. Sa gitna ng mga balita ng digmaan at pagbagsak ng mga ekonomiya, salamat po o aming Panginoon Diyos sa pag-asang ibinibigay mo na malapit na kaming umuwi. Dinadalangin po namin na ihanda mo ang aming mga puso. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may integridad at katapatan habang naghihintay kami sa iyong muling pagparito. At pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siya pong rason ng aming pong pamumuhay ngayon hanggang magpakailanman. Dumating na po sana kayo o aming Panginoon Diyos at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.